Hello mga mare at pare, another day, another mini vlog. For today's video ay magchichikahan lang tayo habang nagluluto nga ako nitong ginataang tulingan na nasa lata. 3 lata nga pala itong lulutuin natin, tapos mamaya ay maglalagay-lagay din tayo diyan ng mga gulay. Yung gata nga na gagamitin ko ay Coco Mama lang, yung nasa sachet. Kapag nga nagkikrave kami ng ganito tapos wala kaming sinaing na isda, ito na nga lamang nasa lata yung aming niluluto. Kapag tinatamad-tamad ka din nga na magkudkud ng niyog, meron na rin ngang nasa sachet. Napaka-easy na nga lamang ngayon na magluto ng mga ganito. Di ka na talaga tatama rin dahil kapag nag-crave ka, bibili ka na lang nga sa tindahan. Biruin nyo noon kapag ka nga gusto nyong magsaing ng isda, napakatagal pa nga bago maluto. Kapag ka maggagata ka, kailangan mo pa nga magkudkud ng niyog. Pero ngayon, ayan, bibili ka lang sa tindahan, meron na lahat. Favorite din kasi talaga namin ni Mister yung mga ulam na luto sa gata. Ngayon nga, hindi na talaga kami namomroblema kung saan kami maghahanap ng niyog. Dahil meron na ngang nakasachet na nabibili lang sa tindahan. Lalagyan ko rin nga yan ng maraming gulay na ganito. Alam nyo naman tong mister ko, hindi yan makakakain ng walang gulay. Charot. Iba rin kasi talaga kapag ka nga nasanay na nagulay nga yung ulam simula bata pa. Di ka na talaga mamumroblema kung ano yung ipauulam mo. Mas tipid nga, lalo na nga kapag ka may mga tanim tayo sa likod bahay. Di ka na mamumroblema kung saan ka kukuha ng uulamin sa araw-araw. Pero ngayon nga, meron na din ng mga bata na hindi talaga kumakain ng gulay kahit nga anong gawin ng magulang. Kami nga magkakapatid, talaga namang laki nga kami sa gulay. Halos araw-araw nga nang hinahain sa amin ng tatay at ng inay ay puro gulay. Nagtatanim-tanim din kasi talaga sila sa likod bahay namin noon. Ng mga kalabasa, sitaw. At kahit pa nga araw-araw yun yung ulam namin ay okay lang. Kahit na nga walang kapartner na isda, solve na kami doon. Pero sa panahon nga ngayon, meron na din nga tayong kaartehan na kapag ka nga gulay yung ulam, kailangan may kapartner na isda. Maichika ko nga lamang din pala sa inyo. Naalala ko lang din kasi talaga bigla noon ngang mga bata pa kami. Kami ay 9 na magkakapatid, halos sunod-sunod nga yung edad namin. Minsan masaya, minsan nagkakaaway-away din syempre mga bata pa. Pero alam niyo yung maganda noon, wala ngang gadget. Kaya talagang pagka kami ay kakain, sabay-sabay talaga kami, tapos meron pa nga kami noon na kubo doon sa may dati naming bahay. Hahakutin nga namin doon yung mga kanin namin, yung mga ulam namin. Tapos mangunguha ang tatay ng manggang hinog. Magtatalop siya ng madami, tapos hihiwa-hiwain na nga niya yun. Tapos lahat kami nakakamay kaming kumain. Napakasarap lang ng feeling, no? Wala pa nga problema dahil mga bata pa nga, wala ding mga gadgets. Nagkakasabay-sabay pa nga noon kumain. Pero ngayon nga na malalaki na kami, talaga namang kanya-kanyang oras na nga ng pagkain. Minsan na lang din nga talaga nagkakasabay-sabay kumain kapag ka nga lamang minsan may okasyon. Minsan nga hindi na rin nga kami nagpapangipangita dahil may kanya-kanya na din nga pinagkakabisihan. Sarap lang din nga ibalik nung panahon noon, no? Problema nga lamang natin noong mga bata, paano tayo makakataka sa mga magulang natin kapag ka nga patutulugin na tayo sa tanghali. Kayo ba mga mare, ano yung bigla nyong naalala dito sa kwento ko? Meron din ba kayong mga ganitong karanasan? Share nyo naman. Ay siya, hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye!